Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila eto nga na naman ang nangyaring kababalaghan sa loob ng Bucor Bilibid. Talagang kinampihan na naman si Kataroha ni Katapang na ito. Talagang makikita natin mga kaibigan na talagang nababaliktad nila ang sitwasyon para lamang talagang hindi masibak itong si Katapang sa kanyang serbisyo ay talagang kumampi na si Kataroha kay Katapang. Dito natin mapapatunayan na talagang hindi nga talaga makakatagal si Kataroha sa loob ng Bucor Bilibid kung ang kaharap niya ay si Katapang dahil magkakaroon talaga ng mga kababalaghan. Sa kabilang banda ay talagang nagpapadagdag na naman ng budget itong si Katapang na ito sa Bucor Bilibid. Makikita natin na puro na lang kapalpakan ang nangyayari sa Bucor Bilibid. Ngunit dadagdagan pa kaya ito ng Pangulo at ni Rimulya? Dito nga natin makikita mga kaibigan na pare-pareho nga kaya pala talagang hindi maparusahan itong si Katapang na ito dahil ang kanyang mga protektor ay matataas gaya lamang ng Nikuting ng Norte, ni Rimulya at ng iba pa. Kaya makikita natin na talagang tahimik nga itong si Rimulya at si Kuting ng Norte sa kaso ng Bucor Bilibid dahil alam nila na masusolusyonan nila ang problema. Dito nga natin makikita talaga ang kabalbalan na ginagawa ni Rimulya at ni Kuting ng Norte na ito dahil pare-pareho sila ng utak na magkulimbat ng pera ng taong bayan. Ito nga ang nakakadismaya talaga dahil wala naman siyang aksyon ngunit marami naman nakukulimbat na pera at kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Of Justice para ilatag ang kanilang proposed budget sa darating na taon. Tinalakay din ang ilang reformang isusulong ng ahensya. May ulat si Melales Mora. Pinag-iisipan na ng Department of Justice na magpatupad ng panibagong balasahan sa Bureau of Corrections matapos ang pagtakas ng inmate na si Michael Kataruha mula Balasahan. Plano na nilang gawin. Yang balasahan na yan, kung si Katapang ay nandyan pa rin, walang kwenta yan. Sa mata ng taong bayan, obviously kitang-kita nila. Manood po kayo ng mga vlogs, wag lang po media kasi alam naman natin ng media, no? Manood din kayo ng social media. Dapat kasama sa balasahan si Katapang. Kasi kung hindi, moro-moro lang yung balasahang mangyayari na yan. sa New Bilibid Prison na kalaunay nahuli rin naman. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, lumalabas na may kapabayaan at pagkukulang sa sistema, bagay na tinutugunan na nila ngayon. Nagdi-dismantle kami ng mga kubol ngayon. Alam niyo na ba yan? Kasi, Sa loob. Kasi nga, nakita namin yung congestion is also caused by special privileges given to people. Tapos yan, makikita mo yung loopholes talaga sa loob. Actually, baka mag-round 2 tayo ng ano dyan, reshuffling. Yung kubol na sinasabi nila na para sa privileged people na sinasabi at binabanggit ni Boying, kababanggit lang niyang yon. Balikan natin ay kasalanan po yan. Kasama po, kasabwat, directly or indirectly, si Katapang dyan. Kahit po sabihin natin wala siyang kinalaman, dahil siya ang acting DG dyan, kasalanan niya yan. Dapat sisantihin yan. Huwag tayong pakitang tao lang. Pagka hindi nyo sinisanti yan, moro-moro lang gagawin nyo dyan. Aurea Haway, maraming salamat po. Ayan. Buena mano. Maraming salamat sa kusang loob. Aurea Haway, Coach Oli for Pinat Iniska. Thank you ha. 2 tayo ng ano dyan, reshuffling. Sabi naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Saka mag-resign. Kapal mukse. Ang lakas din ito kay SOJ, no? Ito very obvious. Lantarang nagkalat ang Bucor.
na galing sa kanyang liderato. Untouchable. Anong meron? Ba't hindi ito matanggal? Halatang halata naman. Pinalay detector namin si Kataroha, pumasa naman siya. Naks. Pinalay detector nila si Kaptaroha. Pumasa naman. Ba't hindi mo pa lie detector kay ano? Kay Senator Tulfo? Biglang nagkaroon ng lie detector. Biglang pasado no? O, anong naitutulad nyo rito? Ako naitutulad ko to kung alam nyo kung saan? Doon sa drug test ni Marcos nyo. Yung tipong pinag-uusapan lang merong pagbibintang, merong anomalya, merong usapan about sa drug test, o tapos nagpa-drug test yung iba, siya walang kaimik-imik, kinabukasan may resulta na. St. Luke's. Hindi ko po sinasabing hindi po reliable ang drug testing sa St. Luke's. Ang punto lang dito, biglaan. Hindi wala man lang pasabi. May iwasan, maaalis ba natin sa isipan ng tao na drama, kakuntsaba, peke? Hindi ko sinasabing gano'n, pero maaalis nyo ba sa isip ng tao yon? Hindi, bakit? Nung panahon na yon, nagsabi sila Isko, sila Lacson, sila Tito Soto, si Manny Pacquiao, sila ay magpapadrug test. At may media pa. Nagpunta sa drug testing. Nagpa-drug test kasama media. Ito biglang sumulpot na lang. May result na. Oh. Alam ko po yan tungkol sa drug test na yan. Kaninong idea yan? Alam ko po ang kwento niyan. Ano? St. Luke's. Sa tamang panahon. Alright? No? Ganyan na rin to. Napaka-imposible ng sagot. Yung sagot nga lang niya sa Senate, paiba-iba nitong si Kataroha. Walang consistency ang mga sagot niya. Bigla-bigla na lang, pasado sa lie detector test. Wow, katapang. Ayaan po ay isang salamin na malakas ang kapit nito si Kataroha. May kapit yan. Kapit na kapit. Yun na lang tumakas ka, buhay ka, may kapit. Na sinabi ni Robin Padilla, wala pang nakatakas dyan nung kanyang panahon ng buhay. Ito, nakatakas, pumunta sa mga kamag-anak, kampante. Tapos bumalik. Nahuli. Parang namasyal lang sa MOA. Saka namasyal sa BGC. Oh. Tapos na ipasa yung lie detector test, hindi nga makasagot ng tama at diretso kay Senator Tolentino, pasado sa lie detector test. Di nga. Katapang, paulit mo yan kay Senator Tulfo. Oh, tingnan natin, mga 2 tanong pa lang, bagsak na yan. Naku. Kayo, gusto kong makita ang inyong opinion, ha? Oh. Doon sa manunood ng replay, please comment down below. Kung kayo ba ay naniniwala dyan sa lie detector test na yan. Bigla-biglaan, tas naipasa, wow! Isa lang masasabi ko dyan. Malakas sa loob. Sa oblo. Malakas sa oblo. Malakas sa loob. Si Kataroha. And it is very obvious. Pasado.
Kinampihan mo pa Katapang. So ang stand, kung ako ay hihimayin ko ang sinabi ni Katapang, he is standing for Kataroha. Ang tayo niya, totoo yung sinabi ni Kataroha. Otherwise, hindi ganyan ang statement niyan. Okay? Sige, malalaman natin sa mga susunod na araw. Iyaan ang tayo ni Katapang. Pasado si Kataroha. So, ibig sabihin, naniniwala siya kay Kataroha. Kasi, kung mabuko si Kataroha, hindi niya pwedeng gawing excuse. Pumasa siya eh. Malay ko bakit siya pumasa. Gagawa na naman ng excuses. Hindi. Kasi kung duda ka, diyan pa lang, ngayon pa lang, sasabihin mo na sa press con. May media sa harap mo, oh. Kung duda ka, hindi ganyan ang reaction. Ibig sabihin, panig ka, kampi ka kay Kataroha. Kasi nagko-conflict yung kanyang mga statement. Wala pa namang final report yung Ulitin natin, ha? kasi nagko-conflict. Corps Chief Gregorio Katapang Jr. patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Pina-lie detector namin si Kataroha, pumasa naman siya. Kasi nagko-conflict yung kanyang mga statement. Wala pa namang final report yung Board of Inquiry. So it's either connivance or negligence ang nangyari dyan. Kapwa So, ang sabi niya, it's either connivance or negligence. Sa madaling salita, sa Tagalog, dalawa lang yan. May kuntsabahan at merong kapabayaan. Dalawa lang yan. So, ibig sabihin niya, totoong tumakas si Kataroha. It's either kakuntsaba niya yung mga security or may kapabayaan yung security. But the bottom line, totoong tumakas. Kasi doon sa choices niya, sabi niya, narinig nyo naman, hindi ko kayo pinipake news. It's either, so any of the two lang, connivance or negligence. So yan ang tayo ni Katapang. Huwag niyong kakalimutan, kaya alam mo ba't ko pinaulit-ulit? Kasi alam ko, sa susunod na mga araw or susunod na linggo, pag nahuhuli na ito, si Kataroha sa kanyang pagsisinungaling, babawi na naman ang mga walang tayo. Babawiin na naman nila ang kanilang salita. Para alin? Dumistansya sa kapalpakan, kayo palpak, kami tama. Kayo mahina, kami magaling. Ganyan ang style nila. Ito yung liderato na walang pag-amin ng kanilang pagkakamali. Walang sense of responsibility. Walang hindi yung ako mali. Yung hindi mag-a-assume ng responsibilidad. Tama o mali, basta ako tama. Yun po ang ibig sabihin ng ganyan. Malamang-lamang to, pag bagsak ni Kataroha, mag-iiba ng statement yan. Maganda ng pinaulit-ulit ko para tumatak po sa inyo. Yan po ang tayo nila. Naniniwala sila. Tumakas si Kataroha. Yun po, antayin natin. Antayin natin ang napakagandang investigasyon ni Senator Tolentino. Yari ito. Mahuhuli katotohanan nito. Dadaan pa dyan kila Abante, kila Akop, kila Tulpo, kila Dan Fernandez, dyan pa kila Busita. Naku, yari na to. Tupi kayo. Sige. Humarap sina Remulla at Katapang sa Kamara ngayong araw para sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DOJ para sa susunod na taon. Kumpara sa budget noong 2023, mas malaki ang hinihingi nilang pondo. Sa gitna ng kapalpakan, sa gitna ng bulilyaso, humihingi pa ng dagdag na budget. Wow! Ang galing talaga. Ha? Ang galing.
Isipin nyo may nagbarilan dyan. May nakatakas. Tapos hihingi ka ng dagdag budget. Ano ba namang Ano ba namang meron ang Pilipinas na delikadesa? Coach Oli, bakit? Maliban na dagdagan ng budget ng mga preso? Hindi. Ako sa palagay ko dapat dagdagan. Ako naniniwala ako doon, dagdagan. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon, dapat muna ayusin ang pamamalakad bago humingi ng budget. Kasi alam nyo, halimbawa yung 28 million na yan, ay billion ha, yan 28 billion noong 2023, kahit gawin pa ng pamahalaang 200 billion sa 2024, kapag palpak ang pamahalaan, yung dagdag budget na yon ay hindi rin makakarating sa sikmura ng mga PDL. Hindi po tayo nagbibintang, okay? Hindi ko sinasabing mga commissioner kayo, kukurakutin nyo yan o chachap-chapin nyo yung budget, yung iba dyan kukuhanin ninyo. Kayo na po, konsensya nyo na po kung totoo yan or hindi. No? Pero ang issue dito, wala po sa pagtaas ng budget para madagdagan ang pagkain ng mga PDL. Hindi po natin makukumpara yan kasi pag mali ang pamamalakad, kahit anong laki ng budget, yung mga PDL kakalam din ng sikmura. Hindi makakarating sa kanila. Kaya nga ang punto lang dito, hindi sa nagbibintang tayo, sana man lang magpakitang gilas muna. Ipakitang gilas nyo. Kasi po wala sa budget yan. Yan po yung lagi nating pinapaliwanag. Kahit budgetan nyo ng budgetan, yung airport natin, kung merong magnanakaw dyan, na empleyado, wala din yan. Kahit sabihin mo, merong CCTV yan, pero yung nakaupo sa likod ng CCTV at yung empleyado at yung liderato, palpak, yung CCTV na yan, buburahin lang. So anong bottom line yan? Nasa liderato. Ito hindi ko po nilalahat ha. Mapapansin nyo, bakit minsan pagka public, halimbawa public hospital, public school, hindi ko naman nilalahat. Pero pag kinumpare natin sa private hospital, private schools, iba ang serbisyo. Kahit mataas ang budget. Bakit? Nasa pamamalakad. Pagpalpa ka nagpapamalakad, kahit anong budget ilagay mo dyan, gaganda lang yung building. Pero yung sistema sa loob, cancer pa rin. Andiyan pa rin yung magpapatakas para may matrabaho sa labas. Andiyan pa rin yung tilapia system, kubol system. Wala din. Sana magpakitang gilas muna. Wag naman puro issue, budget. And we are talking here about billions of pesos. Oh. Grabe. Para sa 2024 na nagkakahalaga ng higit 34 billion pesos. Natalakay din sa pagdinig ang issue ukol sa kapakanan ng mga person deprived of liberty sa bansa, kampanya kontra iligal na droga ng gobyerno, kontrobersya sa West Philippine Sea at patuloy na modernisasyon sa DOJ. We have efforts to digitize the whole justice system. In fact, we were the first one to have a chief technology officer appointed in the DOJ. Dinidigitalize nyo. Nagkaroon nga kayo ng internet sa loob ng ano. Oh. Yan nga ang sinisilip. Palpak nga si Katapang. Kahit anong ganda ng gamit, kung mga palpak ang magpapatupad, wala din. Kahit kaliwat kanan ang isyong kinaharap ng DOJ, pinuri naman ng mga mambabatas ang mahusay na paggamit ng budget ng ahensya. This is our second week of budget hearings. So far, kayo po may pinakamataas na budget utilization rate. This is all the more
noteworthy because, as you know, second quarter of 2023, government spending contracted by 7%. So all the more we need to commend the DOJ. So, sir, keep it up. Yun. Pinuri pa sila Pinuri pa sila Boying, yung DOJ. Well, anyway, DOJ or hindi, nasa sa inyo yan. Ang sa akin yung sa Bucor. No? Kung ito ay budget ng DOJ, I really don't know kung saan or budget ng Bucor. Alam mo, kahit sa katunayan, tapatin ko po kayo. Wala naman talagang makakaalam up to the single centavo kung saan mapupunta ang pera. Not even the president. Oh, siguro, bibigyan mo ng budget yan. O yan, dito gagamitin, ito. Pero sino bang may kakayanan na ma-monitor on a daily basis yung tama bang nakakain nito mga PDL, pasok ba sa budget yung talagang nakukuha nila, ganito. Wala na makakapag-check niyan eh. Walang tao siguro kayang gawin yun araw-araw. No? Kaya nga sinasabi ko, in a sense, papasok din dito yung honesty. No? Kaya nga maraming isyung sa Pilipinas na corruption. Sa totoo, hindi umaangat ang Pilipinas because of corruption. Hindi lang naman ngayong gobyerno na ito. Yan ay talagang isa pang cancer ng bansa natin. Yang corruption. Kasi wala naman talaga makaka-monitor niyan eh. Kaya nga ang nakita natin dito is dapat ayusin muna. Bago dagdag budget, ayusin muna yung sistema. Kasi kung naayos na yung sistema, yung budget makakatulong. Pero kung hindi ayos ang sistema, yung budget makakatulong lang doon sa personal na pupuntahan ng pera sa korupsyon. Hindi magagamit ng tama. Wala din kwenta. Puro panglabas ang naayos natin. Wala din. Ito, pinuri pa siya. But anyway, that's life in the Philippines. Kita naman natin, siguro hindi kaila sa inyo, hindi ko kailangan magbanggit ng pangalan. Alam na alam ninyo sino yung mahirap tibagin. Alam ninyo kung sino yung malakas. Contracted by 7%. So all the more we need to commend the DOJ. So, sir, keep it up. Sa ngalan ng pinaigting na serbisyo ng gobyerno, tinitiyak ng mga mambabatas na sa budget deliberations pa lang, masusi na nalang binubusisi ang mga plano at programa ng mga ahensya ng pamahalaan. Melalas Mora. Okay, diretso tayo ngayon dito. Ito ay may patungkol pa rin sa budget. Plano para sa mga inmate. Yan ang GMA, nagugulat ako sa inyo. Ang lakas. Ang lakas ng GMA. Sorry. Hindi sila balanse. utang ng Justice Department kaugnay ng pondong inilalaan sa kanila ng Department of Budget and Management na mas maliit daw sa kanilang hiling. Ang depensa ng DBM sa pagtutok ni Ian Cruz. Ito, masama ang loob nila. Dahil mas mababa daw yung ibinigay na budget dito sa Bucor kaysa dun sa kanilang hinihiling. Ito naman, iba. Ayusin nyo muna yung sistema, pakitang gilas muna kayo bago kayo humingi ng budget. Ano ba yan? Sa committee budget hearing ng Kamara, tinalakay ang mas maliit daw na inilaang pondo ng Budget Department para sa Justice Department. So 20, ano yung sabi kanina, ilang bilyon? Nasa 28, 26, basta hindi ko maalala, no? So ang binigay 34 billion. Ang nire-request nila 70 billion. Grabe, no? From 20 plus billion, ang ibinigay 34 billion, pero ang request talaga 70 billion. Grabe. Ang laking pera. May mga tao dyan na talagang bakit ang interest talaga nasa Bucor? Again, hindi tayo nagbibintang. But 70 billion is big. It's huge.
It's a whale. It's giant. Ano pa ba to describe this? It's ridiculous. It's amazing. Ganyan po kalaki. Isipin nyo kung na-approve yung 70 billion. Hayahay. Hayahay. 70 billion. At buti 34 billion lang. But anyway, sana nga ulitin natin. Ayusin nyo sistema ninyo. Ayusin ninyo palakad ninyo. Pakitang gilas muna kayo. Huwag puro budget. Napapaghalata ang pagpuro budget ang hingian Kumpara sa hiling ng huli, kabilang sa hindi binadgetan ang 23 billion pesos na para sana sa mga bagong prison facilities. Pati ang pagtaas sana sa pondo para sa pagkain kada. Ang hinihingi nila na hindi na-approve yung ilang billion na prison facilities. Bagong prison facilities. So, tapos, etong tungkol sa budget sa pagkain. Alam nyo po, after nung barilan, after nung nawala itong si Kataroha, ayan na po ang tono nila Angelina, ni Katapang at ni Boying. Kasi kakulangan daw sa pagkain, kasi kakulangan, masikip na sila masyado. No? Yun na yung tono nila No? I mean, again, yes, naniniwala ako masyadong mababa yung para sa pagkain at talagang kawawa sila, masikip masyado. Kaya lang sana man lang, inayos muna. Kasi wala namang koneksyon yung dagdag budget doon sa pagkatakas ni Kataroha. It means palpak pa rin kayo. So taasan o hindi taasan yung budget, walang epekto. Yung barilan dyan, wala pong koneksyon sa pagtaas ng budget. Hindi naman nagbarilan dyan dahil kulang sa pagkain. Hindi naman tumakas siyang si Kataroha dahil kulang sa pagkain. Wala talagang koneksyon. Although ang tono nila going towards doon, maaalala ninyo? Noong mga unang araw na nabulilyaso sila, na nahuling tumakas ito si Kataroha, eto na tono nilang tatlo. Kakulangan sa pasilidad, kaya hindi na-check. Yung pala, ito ang gagamitin for approval ng budget para itaas ng todo. Inmate na sa ngayon ay nakapako sa 70 pesos kada araw, 15 pesos naman para sa gamot. Ang hiningi sa budget ay 100 pesos at 30 pesos. 100 pesos sa pagkain at 30 pesos po sa gamot. Ngunit hindi ito binigay sa amin. Paliwanag ng DBM, ganito rin naman ang alokasyon sa mga inmate na hawak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. The reason why it was maintained because the impact of the other PDLs also being maintained by PDL would amount to almost 3 billion pesos. Mungkahin ng kinatawan ng Cagayan de Oro, hayaan ng Justice Department na isumite ang detalye ng mahalaga nitong programa para madagdagan ng 5 hanggang 10 bilyon ang pondo nito kumpara sa inilaan ng Budget Department. Well mga kaibigan, talagang dito natin mapapatunayan na nakakadismaya nga ang administrasyon na ito dahil sa ginagawa ng mga politiko na ganib sa kapangyarihan na talagang prinoprotektahan nila ang kanilang mga tao lalong-lalo na pag may record itong pangungulimbat at kaban ng bayan dahil nakikinabang sila. Kaya naman dapat i-boycott ang mga ito. Dapat magkaroon na nga ba ng EDSA Revolution 3? Pinapahiya lamang di umano ng ating kuting ng norte ang kanyang pangalan, ang kanyang ama at kanyang mga kapatid. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.